Diyos yan. Ayaw ng Diyos yan. Sayang ka. Binavlog ko yung isang sitwasyon na ina-expect ko na magiging ang outcome ay masaya, ganon, pero nagkamali ako. So, background story para mas mag-make sense yung mangyayari mamaya. So, nung bata pa ako, hindi ata high school, elementary pa, pero basta yun, bata pa ako. So, nakikipaglabada kami. Meron isang pamilya na nilalabahan namin. Pagkatapos ng maraming taon, nag-iba na kami ng lugar na inuuwian hanggang sa hindi na kami nakikipaglabas sa kanila. Siguro dahil na rin sa layo. Graduate ako ng high school, graduate ako ng college. Tapos yun, ngayon, malaki na ako. Awkward dito, guys. Ayun, I was so excited na tsikahin siya kasi mga mabubuting tao sila. And then, happy ako nung nakita ko siya. Ayun, yun yung background info. Sinimulan ko ng mag-vlog and hindi ko expect na ito yung mangyayari. Bakit? Awkward dito, guys. Nag-vlog kasi ako. Wala ako. Tapos, pinasabihin ako sa'yo. Nano? Ako? Oo. Nano? Okay lang, ipakilala ka na. Nano? Si Ate Keng kasi, nagtatrabaho kami sa kanila dati. Ako nga pala si Ate. Oh! Di ba? Ay! Ikaw yan eh? So, nung sinabi ko sa kanya ako si Aris, kasi yun yung nickname ko rin. Sinabi ko sa kanya na ako si Aris, pero bago ko sabihin, feeling ko alam niya na. Pero nagkamali ako. Yun pala ang iniisip niya yung kapatid ko, si Ryan. 5 years na rin. Ayos wa? Akala niya si Ryan. Ay? Ito ba yan? Oo. Ay. Sabi niya, ayaw na kitang kausap. So, medyo nasad na ako sa part na yun. Pero, coping mechanism ko kasi, kapag hindi maganda yung naramdaman ko, tumatawa ako or ngumingiti ako. Ayaw na daw ako kausap, guys. Para ba yan? Ay! Ayaw ng Diyos yan. Yun lang. Ayaw ng Diyos yan. Ipanjik ka. Na? Ipanjik ka. Kasi yun naman yung puso ko talaga eh. Wala man ito. Sayang ka. Sayang ka. Sabi niya pa, sayang ka. So, nanghihinayang siya para sa akin, which is hindi ko magets kung bakit kaya siya nanghihinayang. Para sa akin kasi masayang yung buhay ko kung hindi ko ginawa yung gusto ko, kung hindi ko pinursue yung pagkilala sa identity ko and pag-celebrate sa identity ko, which is sobrang tagal bago ko nagawa. Medyo ngayon ko lang na-realize yung bigat nung nangyari noon. Kasi at the time, in denial ako, yung mas pinipili pa rin ng utak ko na mas pinipiling niyang ilitaw yung saya sa nangyayari kahit hindi naman talaga masaya yung nangyayari. I think maraming makaka-relate sa akin kaya ginawan ko rin ng video. Ilan sa mga sinabihan natin na ina-expect natin na susuportahan tayo, isa-celebrate kung sino tayo, ilan doon yung totoong masaya para sa atin. So ayun, medyo triggering din para sa akin. Nangyayari sa akin to, hindi lang isang beses. Malaking tulong pag nakakwento ko talaga siya. Ayun, ano ba yung matututunan natin sa video na to? Siguro para sa akin, the first thing that comes to mind, yung kahit anong gawin natin, meron at merong hindi a-agree. Gusto natin sabihin sa mga mahal natin sa buhay na ito tayo, trans tayo, gusto nating mangyari to, gusto nating mag-transition or gusto nating mag-surgery. Pero hindi sila papayag or hindi sila ganun ka supportive sa'yo. Which is, gano'n naman talaga sa buhay, di ba? Hindi lahat ng bagay ay aayon sa atin. Hindi lahat ng gusto natin ay makukuha natin. I made peace with this idea. Neto lang. Ano ba yung mga gusto kong iwanan sa inyo na nanonood ngayon na kung mangyari man sa inyo to or kung nangyari naman sa inyo or kung nangyari na sa inyo is, syempre masakit siya. Hindi natin pwedeng i-discredit yon, masakit siya. Focus kayo sa mga taong sinaselebrate kayo, ina-accept kayo, kasi deserve nila yon, minamahal nila kayo, doon nyo ilagay yung focus nyo. I promise na kapag ginawa nyo yun, malaking tulong siya para sa mental health nyo. I hope na merong value tong video na to para sa inyo. Sabihin nyo sa akin guys kung ano yung mga topics na gusto nyong talakayin ko para sa inyo. Then like this video kung tulong in any way. Yan lang guys sa ngayon. For more content like this, sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe kayo guys. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video.